Kung titingnan natin yung kasaysayan ng Maharlika Wealth Fund, yan ay minadali. Yan ay wala sa legislative agenda. Correct. Yan ay hindi dumaan sa LEDAC. Bigla na lang naisip, magkaroon tayo ng sovereign wealth Minadali fund. Lahat, pero at the end, wala kang nakikita ni isang proyektong funded by Maharlika Fund. Na sustainable and tangible. Yung kanyang pagpunta ng asawa niya to boost up Maharlika Fund in the guise of working state visit representing the country ay walang report. Hindi rin klaro ano ang mga napag-usapan at napag-usunduan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Natulog ng almost 2 years na, papasok na sa 2 years, ang Maharlika Wealth Fund. Para naging investment scam with a huge amount of public funds conglomerated amounting to 500 billion pesos. May Land Bank, may DBP, kung saan pa nanggaling ng mga pondo, pati sa Office of the President yata nag-ambag dito, pati Central Bank. Ma'am, do you agree sa kay Dr. Michael Bato na ito'y isang wala sa direksyon at hindi pinagplanuhan na uri ng isang tiwangwang na development attempt but rather walang balik sapagkat hindi naman binuo ito para sa isang pangmatagalan at tamang direksyon ng investment support that will bring recovery sa ating ekonomiya. At ito isang artificial at isang pang media mileage lang na kunwari may wealth fund ang Pilipinas. Oo, Eric, tama si Dr. Bato, isang magaling na economist yan. Tama. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng Maharlika Wealth Fund, yan ay minadali. Yan ay wala sa legislative agenda. Correct. Yan ay hindi dumaan sa LEDAC. Bigla na lang naisip, magkaroon tayo ng sovereign wealth fund. Nagdebate pa nga, sovereign ba o infrastructure fund o ano. At makikita natin mabilis na inaksyonan yan ng House at ng Senado. So, nakakapagtaka na binilisan. Wala naman nangyayari. Wala tayong tama siya doon. Under the law, kailangan magsabit ng report. Yes. Merong pinangalan na tao, mahusay naman yung taong yun, pero ang balita ko, ang organization is set up like a private corporation. Exactly. So, hindi natin, if it is set up like a private corporation, dapat mabilis ang decision making. Sanay yan, mabilis na nag-earmark ng pondo, pero simula nung naging batas, na-delay, di ba? Una, na-delay. Tapos, tinuloy na, nagkaroon ng IRR, nag-request ang Land Bank, ang DBP, wag muna naming ibigay. Pero sige, kung talagang kailangan. Nirelease. Minadali lahat, pero at the end, wala kang nakikita ni isang proyektong funded by Maharlika Fund. Na sustainable and tangible. Oo, at hindi... Wala ngang connection dun sa NEDA list of projects di ba? Usually sa NEDA, yung mga big ticket projects, ina-approve yan ng NEDA board. Pero hindi rin na-identify dun sa NEDA board, ito funded by Maharlika. So ang lumalabas, si Maharlika is a standalone fund na walang may alam kung bakit hindi ginagamit, bakit hindi pinaplano, at bakit parang walang nangyayari doon. Kasi napakahalaga yan. Kasi yan yung unang distinguishing policy ng administrasyong ito. Pinampanya niya ng todo yan. Oo. Ngayon, nagtataka tayo sa pagmamadali, bakit biglang bumagal? Ang tanong, ma'am, do you observe something dubious because of the lack of transparency, lack of apparent strategic development direction of investment kung saan ito mapupunta, at walang programmatic approach for the very huge amount of public fund invested to be a stand-alone investment source supposedly, but for 18 months natulog lang. Eric, alam mo ang nakakapagtaka dyan sa Maharlika Investment Fund, noon pa lang, sa usapan pa lang, pinagsasabi na diyan papasok yung Marcos Wealth. Isa yun sa lumabas. Oo, na diyan papasok, sasama sa parang washing machine. Si Maharlika, tapos ilalabas sa pondo. O di yung iba sabi, sige, pumasok na para magkaroon ng... Alam mo, hindi kasi napapamprime ang economy natin. Wala tayong nakikita yung
build more. Napigil yun, ma'am. Oo, wala ka nakita. Hindi natin maintindihan dahil yun, pag yun inalaw, may job generation eh. Exactly. At yung job generation na yun, dun talaga sa nangangailangan na magkaroon ng trabaho. Which made us sustain our survival at the height of pandemic. Of COVID. Because of my build tayo. Yes. Correct ka. So, napakaganda sana kung natuloy yung build better Yeah. at naging build more. So, parang si BBM, aspirational. Si BB better, yung tatlong B, parang ang credit rating, triple B, maganda yun, no? So, hindi natin maintindihan, saan ba talaga pupunta? Kasi wala kang tulak kabigin na infra na sinimulan nitong administration na to. Yung dati, parang dribble, nandun pa rin, pero mahina ang pag-usad. Pero yung talagang bago, wala kang makita. 80% ng completed projects ay sinimulan ang kalahati nito sa Duterte government. That's right. Tapos, ang isa pang nakakataka, itong recent na working visit ni First Lady. Isa pa sa hindi natin UAE. maintindihan. Supposedly, yun i-connected sa Maharlika. So, kinumbinsi daw ang prinsipe para mag-invest. Pero wala ka namang nakikita. I mean, kung working visit yon, dapat ang DFA is on the offensive. That's number one. Diba? Dapat si PCO in-announce. Tama. Then ang NEDA dapat nandun din. Oo, at ang Kasi saan dapat ang patungo? presidente sinabi na inatasan ko ang aking unang para pumunta at ayusin. Wala. It was very quiet. All of a sudden, people saw her there. And then, all of a sudden, it became a working visit. Ayun, klaro. So, hindi natin. And then, nakabalik, walang explanation. Kung anong nangyari. Oo. Basta nagpa-picture, and then may, kunwari, may PR release na may pledge. Oo. Pero pagbalik dito, hindi pinaliwanag sa taong bayan kasi ang ginastos nila all plane tickets, hotels, millions yun, ma'am eh. Pera ng taong bayan yun. They have to account for that. Eric, at ang nakakalungkot, hindi naman ho bobo ang mga Pilipino, hindi ho tanga. Ang kailangan, magulat kayo. I mean, ang napakahalaga ng transparency at accountability. Dahil, kung ang sinasabi, hindi niya kailangan maging transparent at accountable, huwag ka mag-working visit. Correct. Di ba do a private visit? Do it Wala a kaming private pakialam. activity. Pero kung popondohan niya ng taxpayers' money at sinabi mo working visit. Yeah. I mean, klarado naman nung panahon ni Marcos Sr. pag pinadala si First Lady Imelda Marcos. May mandato yun. Oo, may mandato. Sinasabi At niya saka may report. May report. Di ba may accomplishment? Nung nagpunta sa China, nag-open ng diplomatic. Yeah. Nung nagpunta sa kay Gaddafi, di ba nag-open ng market? Tama. So, hindi natin maintindihan ngayon ito. Ang nakakalungkot, huwag nyo naman linlangin ang Pilipino. Kasi umaasa sila sa inyo eh. Agree. Ngayon, kung yan private visit, huwag nyo naman palabasing working visit. Kasi ang working visit, you have to make a report. At ang ginagastos sa working visit, ma'am, ay state funds. Sa private visit, personal funds nila. At saka unless kinumbida ka ng prinsipe. Isa pa Merong yun. gano'n na kinumbida, sila ang gagastos, pero sinasabi rin kung bakit ka nandun. Exactly. Magandang puntong binanggit ni Professor Malotequia. Dalawa kaagad yun, ha? Una, binanggit niya, transparency and strategic direction and clear programmatic investment target. Wala yun sa Marlica Fund. Yun ang binabanggit niya. Kaya dubious, questionable, and no less than top economist observers like Dr. Michael Bato ang nagsabi na parang artificial ito at parang ginamit ito na shell cover sa posibleng further na pagpasok ng mga pundo na binabanggit ni Mamalo, hindi nahihiwalay sa recovery of ill-gotten wealth ng mga Marcos. Pangalawang binanggit mo, ma'am, yung kanyang pagpunta ng asawa niya to boost up Maharlika Fund in the guise of working state visit representing the country ay walang report. Hindi rin klaro ano ang mga napag-usapan at napag-usunduan. How dangerous would this be na ang mga malalaking pondo by the billions ay nawawaldas at nagbibigay lang ng cover na para bagang ginagamit para sa kabutihan ng ekonomiya at pagbubuti ng bansa. But in fact, nawawala at hindi napapansin dahil hindi nauulat. Maliban na lang sa talakayan natin ngayon. How dangerous would that? Very dangerous yan. Kasi under the administrative code, even under public administration,
ang taong pumupunta sa isang foreign country, kailangan imbued with the right authority. Correct. Yung authority yun emanates from a position, a designation, di ba? Or really a special envoy of the president. Kasi wala naman designation si First Lady. Wala. So, yung accountability, yung transparency, parang sinasabi nila, working visit yan, pero dahil hindi ako accountable, wala akong i-report. Oo. Pero ginastusan ng pondo ng bayan. Ginastusan, oo. Kailangan nga mapakita yung bang working visit na yun. At saka alam mo ang napakalabo doon, working visit pero si DFA hindi nagsasalita. Kasi ang contact natin sa diplomasya, si DFA. Oo. Kaya nga tinitingnan ko yung mga muka nung nandoon, hinahanap ko yung embassy, hinahanap Hindi ko yung... makita, kahit ang consular officers, wala. Oo. So, ano yung commitment na ginawa? Kasi Correct. kung may commitment, abay, are you representing the country in that working visit? Clearly, is the working visit prelude to an official visit Isa by the pa yun. President? Inihanda ba niya ang pagpunta ng Pangulo? Oo. tama. Ay, pag ganun, ay sandali lang ho, ay hindi ho kayo ang DFA ho ang nagko-contact channels yan eh. Ngayon, kung talagang close contact, kunyari maraming mga Pilipinong pribado, close contact si King Lady. Bolkiah ng King Brunei. Bolkiah ng Brunei. O, yun, pasok-labas yun. Hindi na kailangan kuhan. Pero ito, natatangi at tatandaan natin this is a Muslim country. Isa pa yun. And ang Muslim, usually ang gustong kadil, lalaki. Lalaki. Oo, so Patriarchal yan eh. Oo, big question yun na ano kaya talaga ang ba't Ginawa nagpunta nila. doon? Oo. Claro. Very good.